Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Jenny at ang mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung message o enerhiya na ating pong mababasa para sa iyo, Gemini, at sa mga bago po nating mga viewers. Sana po okay kayo itong araw na to o itong linggo na to. Pareho siya. I'm leaving. Sabi dito, I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. Okay, so ito yung enerhiya na meron ka ng desisyon na gusto mo na talagang mag-move on o sabihin natin gumawa ng iba or baguhin na yung sitwasyon mo ngayon, no? Kung sabihin natin dati may relationship ka dito sa person na to, you wanted to makipag-split, or kung meron kang sabihin natin work ngayon, yung current work mo, naisip mo na mag-resign para lumipat sa ibang kumpanya. Same with if you are into business, ito yung parang iniisip mo na either nag-work ka ngayon and then you wanted to start a new business, or itong current business mo is not doing so well, so naiisip mo na baguhin na lang yung ibang negosyo o pumasok sa ibang negosyo. Okay? So, tignan natin. The Three of Swords, the King of Cups, the Ace of Pentacles, the Magician, and the Nine of Pentacles. Bottom niya is the Hermit. Okay, Gemini, so yung start ng ano natin dito, sabihin natin is yung nakaraan, is talagang nagdulot sa'yo ng matinding sakit sa damdamin. Na-frustrate ka, na sabihin natin na busted ka, or nagkahiwalay kayo. Diba? Yun yung mga bagay na o nagkasagutan kayo, nagkaroon kayo ng misunderstanding na nag-lead to, yun na nga, paghihiwalay. Or sabihin natin, worst cases, of course, nawala siya sa buhay mo. Okay? Ano talaga kahit papano, lahat tayo dumadaan sa energy na to, yung Three of Swords. No? Ayaw man natin maramdaman, but somehow I think God or destiny or the universe is really putting us into this situation kasi para matuto tayo, no? It's more of a lesson learned. Hindi dahil sabihin natin na may pagkasadista si God. No, it's not that way. Gusto niya kasi matuto tayo because of that lesson o yung pinagdaanan nating sitwasyon. Merong
kailangan tayong matutunan para sa ating sarili o para dun sa person natin o sa buong relationship. Kasi God wanted us to grow, to mature, to understand better. Diba? Kasi nga yung susunod, alam na natin, magiging alam na natin. Kasi we've gone through a worse situation, then of course, yung susunod, hopefully, we won't do it again. Hindi na natin gagawin yung pagkakamali na yon kasi natutunan na natin. And syempre, sabi ko nga, masakit, no? Masakit talaga. Pero dahil sa sakit na yon, kung titignan mo, lalo tayong tumatapang. Lalo tayong nagiging stronger. Diba? Kasi nakita natin na kaya pala natin ma-overcome yung pain na yon, yung sakit sa damdamin na yon, yung frustration na yon, yung paghihiwalay na yon. Diba? Mapapatunayan natin eventually na malalagpasan natin ito. Now, ano naging challenging o problema? The problem was, of course, yung feelings mo, yung love. This is the King of Cups. Siya yung nag-i-express ng pagmamahal, no? Tunay na pagmamahal. Yun yung naging problema o naging very challenging yung sitwasyon. Kasi syempre, akala mo siya na talaga eh. Tapos binigay mo, todo ka na talaga sa pagmamahal, lahat, attention. Yan. Tapos eventually, na-realize mo, hindi pa rin kami. Di ba minsan masakit at nakakapagdala na, as if you don't want to do that anymore. Ayaw mo na mag-asawa, ayaw mo na makapagrelasyon kasi you've gone through so much pain that you don't want to do it all over again. Kaya nagiging challenging para sa'yo. But you should have this mindset, no, yung bagong pag-iisip natin na magkakaroon ng panibagong pag-uumpisa. There will always be a new beginning. Kung magkaroon ka man ng pain dito, is because eventually you have to be very positive about things na hindi magkakaroon ng panibagong pag-uumpisa to. And it will provide me abundance. No? Yung dami ng mas maginhawa na material na bagay, mas marami pang magmamahal sa akin. Yung ganung mentality o ganung pag-iisip. New beginning. Kasi gagamitin mo lahat ng ibinigay sa iyo ng, kung gabay yung powers na binigay sa iyo ni God. Gagamitin mo yun eh. Kung ano mang endeavor papasukan mo sa future. Kasi sabi ko nga sa inyo, dahil alam mo na eh, you know better. Dahil sa nangyari dito sa past. Now you know better how to manage yung sarili mo, how to really control your emotions, or how much to give in terms of love and affection, yung mga ganon. Nag-mature ka eh, because of properly using all those tools na binigay sa'yo ni God. And the outcome would be very beautiful kasi the Nine of Pentacles is somebody that is happy, that is fulfilled, that is independent, no? Yung financially independent. Kasi dito makikita mo, mabibili niya lahat ng gusto niya eh. Kasi ano siya, nakapag-ipon, maganda yung career, no? Kung ba things are just, may mga excess siyang mga naipon na pera, ganun sabihin, masaya siya. Do sabihin natin single siya dito, nag-iisa lang siya, wala siyang ka-relationship, pero masaya siya, di ba? Inumpisa ko masaya siya. Happy siya, fulfilled, satisfied. Kasi lahat ng kailangan niya na aspeto na yon, kahit paano
nagagawa niya para sa sarili niya. Financially, yes, di ba? When it comes to love, of course, sino bang unang magmamahal sa sarili mo? Di ba ikaw? Do you really need somebody else? Siguro just sabihin natin to complement yung love na yun. But initially, you love yourself. Mahal mo. Kung meron ka mang unang dapat ka in love, yung sarili mo. Ito yun. The Nine of Pentacles. Okay? Not bad, di ba? Kaya ikaw, yung decision na to leave, ginamit mo talaga yung isipan. You've been very wise using this, yung wisdom mo, with the energy of the Hermit. This is an energy coming from a Virgo, na talagang pinag-isipan mo na ito na yung dapat kong gawin. Kasi nga, kung ba nasaktan ka na before, ba't ka mag-stay pa dyan? Alam mo naman nasaktan ka na eh. Di ba ang logical na thinking is, anong gagawin ko para ako makabawi, makaalis, mabago ang aking destiny o takbo ng buhay ko para ako umangat, makalimot. Di ba? Yun yung logical thinking na tama. So, yun lang ang gagawin mo, no? And kita mo naman ang outcome ng mangyayari. Success. Di ba? Kayamanan. Happy. Di ba? Yun. So, clarify natin. Baka dito yung Three of Swords. We have the Sun. The Knight of Pentacles. And the Queen of Swords. Ano ba yung naging pain, no? Ano ba yung naging, kung ba nagdulot sa iyo ng sakit sa damdamin? Akala mo kasi itong relationship na to magdudulot sa iyo ng kaligayahan. Akala mo siya na, satisfied ka na dito. Pero, ang nangyari nga is this person has been very slow in providing you what you need, no? In providing you that love and affection. And it doesn't really please you. Hindi ka naging masaya doon or fulfilled. So, either you are dealing with a Leo or an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, o meron siya nito sa kanyang chart, or an air sign, which is the same as you, Gemini, Libra, or Aquarius. Kasi yung susunod na card dito, hindi lang siya mabagal kumilos, kung hindi, the Queen of Swords is somebody na, alam mo yung sanay na masaktan, sanay na makipaghiwalay, or sanay siya na makipaghiwalay nga, lalo na kung nakikita niyang hindi naman nagdudulot ito ng kabutihan para sa kanya. Kasi ang iniisip nito, the same with this one, with the Knight of Pentacles, both of them, parehong pag-iisip ang pinapairal, hindi damdamin. So, pag-iisip ang laging, alam mo yun, nangingibabaw. Talagang, i-analyze niya mabuti yung sitwasyon. Okay, putting aside yung feelings niya towards you. Okay, so it doesn't matter kung mahal ka o hindi, but the thing is, iniisip niya, tama ba to sa akin? Nagdudulot pa ba to ng yung ina-expect kong outcome? Magiging successful ba kaming dalawa kung magpa-partner kami? Yung mga ganun, no? Hindi yung dahil mahal ko ba siya, mamimiss ko ba siya, hindi ganun yung niisip nila. Okay? More of the practical, logical side ng relationship. Okay? So, these are really very good cards, no? Itong tatlo na to, they're very good cards. I don't need to clarify anymore.
It's just this kasi ito yung medyo questionable. Maybe ang tanong natin dito is, mag-aasawa ka pa ba? Kasi single to eh. And you seem to be happy and fulfilled. So, natin, mag-aasawa ka pa ba? Hindi. No daw, no. Magkakaroon lang ng conflict. Siguro nga, magiging happy ka na. Happy ka na nag-iisa. Kasi fulfilled ka na dito eh. Kung gaba parang, ano pang hiling ko? Masaya na ako ng ganyan. Okay? So, kailan mangyayari ito? Kung hindi pa ito nangyayari sa'yo, kailan mangyayari ito? Release any attachment to timing. Oh, okay. So, sinasabi niya, huwag mong isipin yung oras kung kailan ito mangyayari. It could happen anytime. Pwede nga naman. Diba? Kasi depende sa sitwasyon mo eh. But the point is, yun nga, once I guess you realize na ayoko na masaktan pa, hindi naman to nakakabuti sa akin, eh bakit pa ako magi-stick? It is just hindering my growth, yung paglaki ko, yung pag-angat ko, no? Kung ito yung nagiging sagabal sa paglaki ko o sa pag-develop ko, eh syempre alisin ko na yun. Kaya pag nagawa mo yan, eventually ito yung magiging energy, no? Yung outcome. Magiging ano ka na, swerte, being single, fulfilled, and you can do anything you want. You can buy anything you want. You can travel anywhere you want. Diba? Walang pipigil sa'yo kasi ikaw yun eh. Ikaw na yun. So, kung kanino mang Gemini itong nakuha natin na energy, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sana nakatulong ito sa'yo ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.